Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Maligayang araw ng Kalayaan, Pilipinas. Pagbati rin po sa mga Pilipinong naabot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw, amin pong ihahatid sa inyo ang mga may init na balita sa bansa, gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagnenegosyo at sports. Kapalob din po sa ating programa ang panayam sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR hinggil sa tulong na kanilang ipinamamahagi sa mga naapektuhan po ng oil spill dyan po sa bayan ng Badok sa Ilocos Norte. Gaya po ng aking nabanggit, napakikinggan po ang ating programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver App, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan na nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ngayon po ay kasama na natin sa linya ng komunikasyon ang tagapagsalita po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, si Ginoong Nazario Briguera. Sir Nace, magandang araw po. Si Win Peñano po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Yes, Win, magandang hapon at magandang hapon rin sa lahat ng nakatutok sa iyong programa. Opo. Sir Nace, napatawag po kami kasi nitong nakaraang araw ay napabalita po itong nangyaring oil spill dyan po sa may Badok sa may Ilocos Norte. Sir Nace, itanong lang po namin kung may datos po kayo kung gaano na po kalawak yung pinsala na nangyaring oil spill po dyan sa may Badok po. Well, sa kagandahang palad, no, sa ngayon masasabi natin na sa tulong ng Philippine Coast Guard ay matagumpay nang na-contain yung yun nga napaulat na oil spill, bunsod nga nitong pagkasadsad ng cargo vessel itong LCT MSCI-1 dyan sa Barangay La Virgen, Milagrosa, Badok, Ilocos Norte noong June 8. So ayon sa nakalap na nating ulat sa ngayon, na-contain na po ito ng Philippine Coast Guard. Nagkaroon na rin ng mga coastal clean-up activities doon sa nasabing lugar. Subalit sa ngayon, patuloy pa rin ang monitoring, assessment at validation natin ng doon sa mga doon sa mga coastal communities na isinasagawa po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at mga kabalikat na ahensya para mas matukoy pa natin kung may gaano kalawak yung posibleng environmental impact nito, no? Environmental and fisheries related impacts nung nasabing insidente. Pero sabi ko nga sa ngayon, na-contain na po ito ng Philippine Coast Guard. In terms naman doon sa naapektuhan ng mga mangingisda, if I'm not mistaken, nasa 228 po na mga fisherfolk families ang apektado doon sa La Virgen, Milagrosa, Badok, Ilocos Norte, at 68 fisherfolk naman sa Dadalagiten, Sinait, Ilocos Sur ang nasabing apektado ng oil spill. Opo. Bali lumalabas po ay 2 bayan po na yung kung saan yung may mga mangingisda po yung naapektuhan po nitong oil spill po na ito. Yeah, that is correct. Una doon sa Badok, and then ito nga ayon sa hawak nating ulat, meron ding mga apektadong mangingisda doon sa Sinait, Ilocos Sur. Opo.
Sir Nace, gaano po ba yung mayroon po ba 'tong signifikong epekto dun sa mga mangingisda? Yung mga mangingisda po na nabanggit natin kanina, yung mga bilang po na iyon, masasabi po ba nating mayorya na po yun dun sa mismong lugar na yon? Hindi naman ito yung mayorya nung numero nung mga apektadong mangingisda doon sa sa nasabing lugar, Win. Mm. So, hindi po 'to gano'n kalaki yung mga naapektuhan po? Well, we're hoping na hindi gano'n kalaki pa at hindi na lumaki pa yung, sabihin nating, impact nito para hindi na rin lumawak yung, negatibong epekto nito doon sa kabuhayan, Opo, ng ating mga mangingisda doon sa mga nasabing lugar. opo. Sir Nace, malaman lang po namin, meron po bang ipinaabot na tulong yung BIFAR sa mga mangingisda po na nabanggit niyo na apektado po nitong nangyaring oil spill po diyan sa may Ilocos Norte? Ang ating, regional office, ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources diyan po sa Region 1 ay nakipag-ugnayan na sa Department of Social Welfare and Development, sa DSWD at sa Department of Labor and Employment para, tukuyin kung ano yung mga posibleng intervention measures, mga, posibleng tulong doon sa mga apektadong mangingisda at ng kanilang, pamilya. So yung mga potensyal na tulong na puwedeng, maibigay, yung siyempre yung emergency relief supports kasi sa mga ganitong pagkakataon, ang frontliner talaga, pagdating doon sa relief operations ay yung mga nabanggit nating ehensya 'no, Mm, lalong-lalo mm, na yung, DSWD. mm. So doon naman sa DOLE kaya natin siya, nakikipag-ugnayan tayo sa DOLE dahil meron silang programa, ito ngang Cash for Work program. So, Mm. at iba pang mga kaparehas na live assistance at iba pang mga social, protection interventions. Ang, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, naman kasi sa mga ganitong pagkakataon, pumapasok tayo doon sa rehabilitation phase, Hmm, mm. kung kinakailangan. But it doesn't prevent us also to, extend our, support in terms of relief operations. Pero sa ngayon, ang, ginawa nating hakbang ay makipag-ugnayan muna sa DSWD at sa DOLE para sa pagpapatupad ng mga, kasalukuyang programa nila, Mm. kapag ganitong may nangyayaring, well, matatawag natin na, kumbaga, kalamidad, Mm. bunsod nitong oil spill. Mm. Sir Nace, nabanggit niyo po itong rehabilitasyon. May, datos na po ba kayo kung gaano po kalaki or yung kung halimbawa meron na po ba tayong tinitignan na estimate figure kung magkano yung pinsala mismo dun sa area po na 'yan? Sa ngayon wala pa doon tayo sa sa aspeto ng, valuation in terms of, the negative impact nito, Mm. doon sa lugar. Kasi pag tinawag pag sinabi nating, pagbibigay ng halaga doon sa epekto kailangan i-factor in mo Mm. doon sa naging danyo sa kapaligiran, doon Mm. sa kabuhayan ng mga mangingisda. Sa ngayon wala pa tayong hawak na datos na ganyan. Sinasabi natin, yun nga, yung bilang ng mga mangingisda at ng kanilang pamilyang na. Hello, Sir Nace? Yes, yes, Mm. yes. Sige, Sir Nace, tuloy niyo lang po. Yun, yung sinasabi natin sa ngayon wala pa tayong valuation, ang sinasabi natin yung bilang muna ng mga mangingisdang naapektuhan. Mm. Sir Nace, hingi na lang po sana kami sa inyo ng mensahe para po dun sa mga kababayan nating mangingisda po diyan sa may Badok na naapektuhan po ng oil spill. Well, sinisiguro po namin sa inyo na tuloy-tuloy ang ginagawang, hakbang ng, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pakikipagtulungan sa local government units at iba pang, ahensya ng pamahalaan, yung mga national agencies para po ma-address natin itong, nangyaring insidente diyan. Sa ganitong mga pagkakataon, hindi naman na ito bago 'no, may mga nakaraan ng insidenteng ganito. So somehow, tukoy na rin natin kung ano yung mga, nararapat na hakbang para matulungan po natin ang ating mga Hello po, Sir Nace. Naputol po ang ating linya kay Sir Nace. Ayan po, binabanggit po kanina ni Sir Nace yung kanilang mga isinasagawang hakbang particular dyan sa may bayan po ng Badok na naapektuhan po ng oil spill kamakailan. Hello po, Sir Nace. Sige po, Hello. Sir Nace. Sir Nace, ipagpatuloy niyo pa yung babanggit niyo po kanina.
iyon, hindi rin natin isinasantabi yung pag-imbestigasyon tungkol naman doon sa liability ng may-ari ng barko. Mm. Titingnan natin, baka may kapabayaan, may negligence na nangyari. Siyempre, may pananagutan din sila pagdating doon sa nangyaring insidente. Apo. Sir Nace, maraming salamat po sa napahiram niyo pong oras sa amin ngayong araw. Maligayang araw po ng kalayaan sa inyo, Sir Nace. Okay, maligayang araw ng kalayaan, Sherwin. Apo. Yes, thank you. Apo. Narinig niyo po ang ating naging panayam kay Ginoong Nazario Briguera, ang tagapagsalita po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nakiisa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagunita ng Araw ng Kalayaan ngayong Hunyo 12. Kasama ang First Family, pinangunahan ng Pangulo ang ilang mga aktibidad sa Luneta at sa Quirino Grandstand. Mula sa Maynila, narito ang ulat ni Alvin Baltazar. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ika-128 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Kasama sina First Lady Lisa Marcos at Presidential Sons Congressman Sandro Marcos, Simon at Vinnie Marcos ay pinangunahan ng First Family ang pagtataas sa watawat ng Pilipinas na sinundan ng Pangulo ng pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ni Gato Rizal. Sa naging talumpati naman ng Pangulo ay sinabi nitong ang ating kasaysayan ay nagturo sa atin na sa pagkakaisa lamang makakamit ang kasarinlan o kalayaan. Kalakip din sa mensahe ng Pangulo ay ang panawagan nito sa mga Pilipino na huwag mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Dapat anyang palalimin pa ang ating kamalayan, maging mapanuri sa katotohanan at gamitin sa tama ang kakayahan, hindi sa masama. Huwag din anyang pagsamantalahan ang pinagpagura ng iba at bagkos ay lumaban ng patas sa araw-araw. Dagdag pa ng Pangulo o sa binigyan din ng Pangulo ay ang pagpili sa ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan lamang. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. Lumaban ng patas sa araw-araw. Huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. At piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, muling ipinaalala ng Philippine Coast Guard o PCG ang paglaban ng mga Pilipino sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ginawa ni PCG spokesperson for West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela ang paalala ngayong pagunita sa Araw ng Kalayaan ng Bansa. Ayon sa opisyal, tungkulin ng mga Pilipino na patuloy na igiit ang karapatan sa West Philippine Sea para sa mga susunod na henerasyon. Tandaan po natin na ang laban po natin sa West Philippine Sea, ito po ay utang natin sa ating mga bayaning Pilipino na nagbuwis ng buhay nila para tayong maging malaya. At ito po ay obligasyon natin para sa susunod na saling lahi ng Pilipino. Kung kaya tandaan po natin, ang laban ng West Philippine Sea ay laban nating lahat bilang Pilipino. Si PCG spokesperson for West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon.
Tiniyak ng Malacanang na mananatili sa Pilipinas ang kontrol sa Baho de Masinloc sa kabila ng nakitang floating structure sa lugar. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, batid ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tungkol dito at nananatili itong buo ang loob na isulong ang mga legal na hakbang para protektahan ang interes ng Pilipinas. Una nang naghain ng diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China matapos mamataan ang floating structure sa loob ng lagoon ng Panatag o mas kilala bilang Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Tuloy pa rin po ang ating paninindigan kung ano ang ating karapatan at ano ang dapat nating ipaglaban. Si Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Kaugnay pa rin sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, mahigit 95,000 na trabaho ang iniaalok ngayon sa malawakang job fairs bilang bahagi ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Ayon sa Department of Labor and Employment, mayroong 55 job sites sa buong bansa kung saan kalahok ang mahigit 1,000 local at overseas employers. Ilan sa mga iniaalok na trabaho ay mula sa retail, manufacturing, construction, business process outsourcing, gayon din ang accommodation and food service. Samantala, isinasagawa rin ngayong araw ang Independence Day Jobs Fair ng Department of Migrant Workers sa Robinson's Galleria sa Quezon City. Mahigit 4,000 job opportunities ang iniaalok para sa mga nais magtrabaho sa ibang bansa. Kabilang sa mga oportunidad ay land-based jobs sa United States, Canada, Guam, Australia, New Zealand, Japan, Croatia, Hungary, Lithuania, Latvia, Poland, Czech Republic, Bulgaria, Taiwan, Brunei, Madagascar, Vanuatu at Papua New Guinea. Mayroon ding sea-based jobs sa international vessels. 3 manning agencies at 10 recruitment agencies ang lumalahok ngayon sa job fair ng DMW. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayon ang Van d'Honor sa Ceremonial Hall sa Malacanang. Dadalhan ito ng mga opisyal ng pamahalaan at miyembro ng Diplomatic Corps. Inaasahang bibigyang diin ni Pangulong Marcos sa mga aktibidad ang kahalagahan ng kalayaan, pagkakaisa at patuloy na pag-unlad ng bansa para sa susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Bibisita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kazan, Russia sa Hunyo 17 hanggang 18 para lumahok sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, susuriin ng Pangulo ang kooperasyon ng ASEAN at Russia sa naturang summit. Ipinauubaya naman ng Malacanang sa Department of Foreign Affairs ang detalye kung magkakaroon ng bilateral meeting sina Pangulong Marcos at Russian President Vladimir Putin. Kasama rin dito ang pagtatalakay sa mga susunod na hakbang upang higit pang mapalalim at mapalawak ang ugnayan ng Pilipinas at Russia at ng ASEAN. Samantala, interesado si Energy Secretary Sharon Garin na pag-aralan ng iba't ibang opsyon sa enerhiya at fuel diversification sa Russia. Pero paglilinaw ng Malacanang, wala pang pinal na napagkasunduan o detalye sa usapan. I was able to ask Secretary Sharon on this matter. According to her, there is no details yet, but she wants to explore possible options on energy transition and fuel diversification. Pero she is planning to discuss the matter with the ambassador of Russia to the Philippines. Si Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Hindi na kinakailangang magsagawa ng loyalty check sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kasunod ng napaulat na umano'y destabilization plot laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Castro, ang mga sundalo ay nananatiling nagkakaisa, professional at tapat sa kanilang tungkulin. Wala rin anyang kumpirmadong ulat ang AFP tungkol sa umano'y discontent sa loob ng militar. Ang miyembro po ng AFP ay nanatiling active, united at professional. At hindi po kinakailangan, according to AFP, ng loyalty check. Dahil alam po nila ang kanilang mandato para sa bayan at naaayon sa konstitusyon. Si Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinasisiguro ang agarang investigasyon sa pagkasawi ng dalawang Ateneo basketball players. Mula Malacanang, narito ang ulat ni Raquel Bayan. Pinasisiguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang investigasyon sa pagkamatay ng Ateneo de Manila student athletes na sila Rene Baterbonia at Divine Adili. Sa press briefing sa Malacanang, ipinaabot ni Communications Undersecretary Claire Castro ang pagkikiramay ng administrasyon sa mga naulilang pamilya ng mga mag-aaral. Ayon kay Castro, walang ibang nais ang Pangulo kundi magkaroon ng mabilis na investigasyon sa pagkamatay ng mga ito, gaya ng mabilis na aksyon at investigasyon ng law enforcement agents sa iba pang kaso. Kaugnay nito, binigyan diin ng palasyo na mas mainam na hindi na muna husgahan ng insidente sa kabila ng paglutang ng impormasyon na posibleng hazing ang naganap sa halip na training. Sabi ni Castro, mas mainam na maimbestigahan muna ang insidente upang malaman ang katotohanan sa likod nito. Resulta ng sinasabing training. Of course, hindi po natin kailangan i-preempt or mag-prejudge dito. So, kailangan po talaga ng agarang investigasyon. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, ipinasabpina na ng Department of Labor and Employment o DOLE si Ateneo basketball coach Tab Baldwin kasunod ng issue ng pagkasawi ng dalawang basketball player ng Ateneo sa kalagitnaan ng training sa Dipakulaw, Aurora. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, aalamin kung may valid na alien employment permit si Baldwin sa ilalim ng Labor Code. Susuriin din kung saklaw ng alien employment permit ang pagsasagawa ng mga team building activity. Maaari namang kanselahin ang alien employment permit ni Baldwin sakaling hindi ito sumipot at i-refer din sa Bureau of Immigration sa posibleng deportation nito. Coach Baldwin is employed in the Philippines. He's subject to Philippine labor laws. DOLE is will simply do its job, verifying that he holds a valid and current alien employment permit as required under Article 40 of the Labor Code. If he is compliant, there is nothing to fear. If he is not, then the department will act accordingly. This is not about persecution. This is about the rule of law. Yan ang pahayag ni Labor Secretary Francis Tolentino. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nagpadala rin ng subpina ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG sa mga coach at ilang manlalaro ng Ateneo de Manila University kaugnay sa pagkalunod ng dalawang student athletes. Ayon kay PNP-CIDG Director Major General Robert Alexander Morico II, mahigit 20 individual ang pinadalhan ng subpina kasama ang barangay official sa Aurora, hotel staff at bus driver na kasama sa team building. Bukod dito, naglabas na rin ng Immigration Lookout Bulletin Order sa mga person of interest. Inaasahang haharap sa Lunes ang mga individual na pinadalhan ng subpina. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Sa kaugnay pa rin na balita, Senador Bam Aquino nais paimbestigahan ang nangyaring insidente ng pagkalunod sa dalawang student-athlete ng Ateneo de Manila. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion. Naghain si Senate Committee on Basic Education Chairman Senador Bam Aquino ng isang resolusyon na layong imbestigahan ang pagkamatay ng dalawang student-athlete ng Ateneo de Manila University men's basketball team na sina Rene Clert Baterbonia at Divine Adili. Sa isinusulong na Senate inquiry ni Aquino, layong palakasin ang mga hakbang para sa kaligtasan at mga mekanismo ng pananagutan tungkol sa mga aktibidad at sports programs ng mga paaralan na ginagawa sa labas ng campus. Ayon kay Senator Bam, kailangan ng masusi at patas sa pagsusuri sa mga pangyayari na humantong sa insidente. Sinabi ng senador na susuriin sa investigasyon kung sapat at maayos na naipatupad ang mga umiiral na batas, regulasyon at mga patakaran ng mga institusyon na nakakasaklaw sa mga aktibidad na inorganisa ng paaralan, partikular na ang mga off-campus sporting, training at team building activities. Layunin ni rin anyang repasuhin ang mga umiiral na patakaran para sa off-campus activity na inorganisa ng mga paaralan, kabilang ang pahintulot ng mga magulang, mga safety protocol, sapat na supervision, mga hakbang sa emergency response, koordinasyon sa mga lokal na otoridad at iba pang hakbang para maprotektahan ang mga estudyante. Nagtapos si Aquino ng elementary, high school at college sa Ateneo de Manila University. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, sapat ang pondo ng Commission on Elections o COMELEC para sa special election sa Cavite. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ipinabatid ng Department of Budget and Management sa palasyo na maaaring gamitin ng poll body ang kasalukuyang pondo para sa electoral exercise. Isasagawa ang special election sa 4th District ng Cavite sa August 2026 kasunod ng expulsion kay dating Congressman Kiko Barsaga Jr. Kinausap po natin ang DBM. According to DBM, meron pa pong pondo na nasa COMELEC at maaari naman po nilang gamitin po yun. Sapat po ang pondo. Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, update naman sa lindol sa Mindanao, maaari nang makadaan ang lahat ng uri ng sasakyan sa bayan ng Glan sa Sarangani para makapaghatid ng tulong doon. Kasunod ito ng muling pagbubukas ng Sarangani Davao del Sur Coastal Road section sa Barangay Kapatan makaraang tumama ang magnitude 7.8 na lindol. Ang bayan ng Glan ay malapit sa epicentro ng lindol kaya't nasira ang mga tulay at kalsada. Ang mabilis na pagsasaayos sa mga nasirang tulay at kalsada ay alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking walang patid ang paghahatid ng tulong sa bayan ng Glan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Department of Social Welfare and Development nakapagpaabot na ng mahigit 45,000 family food packs sa mga apektado ng malakas na lindol sa Mindanao. Para sa kabuang detalye, narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa. Umabot na sa mahigit 45,000 family food packs ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga lugar na lubhang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Batay sa pinakahuling ulat ng ahensya, nasa 54,420 na family food packs ang naipadala na, 5,880 naman na ready-to-eat food boxes at nasa higit 2,000 non-food items ang naipadala sa mga apektadong komunidad. Bahagi ito ng augmentation support bilang tugon sa kahilingan ng mga lokal na pamahalaan sa Zamboanga Peninsula, Davao Region at maging sa Sorsogon. Bukod naman dito, aabot na rin sa higit 500 residente ang nakatanggap ng cash assistance sa ilalim naman ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS para sa mga nasugatan, naulila at iba pang nabiktima ng lindol.
Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Patuloy ang pagsisikap ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na maihatid ang tulong ng pamahalaan kahit sa mga liblib at isolated na lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon kay DSWD Assistant Secretary for Resource and Logistics Management Leo Quintilla, handa nilang suungin anumang hamon sa logistics ng mga ayudang ipinaabot ng DSWD. Sa ngayon, naabot na kahit ang mga highly isolated na lugar tulad ng Glan sa Sarangani, Balot Island at maging mga barangay sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Ayon sa DSWD, patuloy itong nakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para matiyak na walang pamilyang may iwan sa pagbangon. Aside from Glan, also yung Balot Island. Balot Island, na-release na rin natin because of the mga vessels na nag-volunteer at the same time the Philippine Coast Guard. So, ibig sabihin nito, na-access na natin lahat ng mga hardly hit areas. So, in the next today and the next 2 days, magkita natin mag-increase talaga yung ating number or figures in terms of the distribution because nakita na natin yung extent ng damage especially dito sa Glan area. Si DSWD Assistant Secretary for Resource and Logistics Management, Leo Quintilla. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Humingi ng tulong ang Mindanao State University General Santos City o MSU-GSC campus sa national government matapos ang 900 million pesos na pinsala dulot ng lindol. Ayon kay MSU-GSC Chancellor Shidixed Abantas, inisyal pa lamang ang halaga ng pinsala lalo't nagpapatuloy ang assessment. Anya mangangailangan sila ng halos 1 bilyon para maibalik sa normal ang operasyon ng campus. Sa ngayon ay pansamantalang inilipat ang ilang opisina sa mga ligtas na lugar para maipagpatuloy ang trabaho. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Operasyon ng General Santos International Airport inaasahang maibabalik na sa Lunes, Hunyo 15. Para sa kabuang detalye, narito ang ulat ni Luisa Erispe. Inaasahang all systems go na ulit o magiging normal na ang operasyon ng Jensen International Airport para sa commercial flights sa Lunes, June 15 matapos masuspindi ito dahil sa naging 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao. Ayon kay Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP spokesperson Eric Apolonio, inaasahang matatapos na kasi ang repairs sa airport ngayong weekend kaya mabubuksan na ulit ang paliparan sa Lunes sa susunod na linggo. Sa tansya naman ng CAAP, umabot sa 150 million pesos ang gastos ng pamahalaan para ayusin ang Jensen Airport. Karamihan sa naging sira ay sa passenger terminal at sa tower nito na may mga nasirang kisame at may mga salamin na nag-crack. Narito ang pahayag ni Eric Apolonio, spokesperson ng CAAP. Sakali na mapaaga kung sakali man. Pero just the same, we issued 14 and expecting na 15 or by Monday, mag-operate na yung commercial operations natin sa Jensen. As per instruction na rin ng ating Secretary Banoy Lopez. Sa ngayon, bukas naman ang paliparan pero limitado lang ito sa government at humanitarian flights dahil nga sa repairs na ginagawa rito. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Mahigit 9 milyong piso nalikom ng Kamara para sa pagpapaabot ng tulong sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. Mula Kamara de Representantes, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes. Mahigit sa 9 milyong piso ang nalikom mula sa mahigit 130 House members na nag-donate para sa relief drive ni House Speaker Faustino Boje D. III sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Ayon kay House Prosecutor at Bayan Party List Representative Shell Jokno, agad na nagsama-sama ang mga kongresista para sa inisyatiba matapos tumama ang lindol sa Region 12. Dagdag ni Jokno, maraming mga mambabatas ang nagbibigay ng tulong sa pamamagitan ng kanilang mga distrito at lokal na pamahalaan. Ayon naman kay Lead Prosecutor Jervil Luistro, bagamat abala sila sa impeachment, hindi nila nakakalimutan ang mga kababayan na apektado ng lindol. Taliwas ito sa aligasyon na nakatutok lamang ang Kamara sa impeachment process. Naritong pahayag ni House Prosecutors Shell Jokno at Jervil Luistro. So far, 139 lawmakers, a total of 9.29 million. At kasama po doon ang mga public prosecutors na humaharap sa inyo at mga kasamahan pa namin who are not here this morning. That only shows na hindi po nakakaligtaan sa kabila ng aming tough preparation for the impeachment trial. Hindi po nakakalimot ang 11 prosecutors, most especially sa kanila pong tungkulin para sa ating mga kababayan, most especially our beloved countrymen na biktima ng lindol sa Mindanao. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nagpadala ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ng malawakang relief assistance sa mga lugar na niyanig ng lindol sa Katimugang Mindanao. Kabilang sa mga ipinadala ng PCSO ang essential supplies, evacuation at hygiene kits, charimtimba at isang fleet ng patient transport vehicles o PTVs. Agad nag-airlift ang PCSO ng libu-libong charitimba para sa mga napinsala ng lindol sa ilang komunidad sa General Santos City at bayan ng Malapatan sa Sarangani. Bawat charitimba ay naglalaman ng essential food items na dinisenyo para tulungan ang mga apektadong pamilya kapag may emergencies gaya ng bigas, delata, instant noodles at iba pang pangunahing food supplies na madaling ihanda ng displaced individuals at pamilya. Bawat evacuation kit ay naglalaman naman ng kulambo, tuwalya, blanket, plastic na banig, unan, tsinelas at flashlight. Kasama naman sa hygiene kits ang isang malong, deodorant, alcohol, shampoo, powder, sabon, toothpaste, toothbrush, face mask, tissue, sanitary pads at nail cutter. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, nanawagan si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro sa law enforcement agencies na tiyakin ang seguridad sa Senado sa harap ng nalalapit na impeachment pre-trial conference sa susunod na linggo. Anya, hindi pa naman malinaw kung may kaugnayan sa impeachment proceedings ang naiulat na banta sa seguridad at ang pag-deface sa website ng Senado. Gayunman, iginiit ni Luistro na kinakailangang agad itong tugunan ng mga otoridad dahil mahalagang matiyak ang kaligtasan ng mga lalahok sa paghahain ng pre-trial brief sa Lunes at sa mismong pre-trial conference sa Huwebes, gayon din ng mga senador, depensa at mga opisyal at empleyado ng Senado. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Malinaw na ang legalidad lamang ang ng petitioner na si John Barry Tayam ang napagpasyahang invalid ng Korte Suprema at hindi ang June 3, 2026 Senate session. Ito ang pahayag ng constitutional expert na si Attorney Domingo Cayosa sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service.
Gamit ang terminong lack of legal standing, ipinunto ng Supreme Court na hindi direktang apektado si Tayam bilang petitioner sa nangyari sa Senado noong June 3. Ipinunto rin ni Cayosa na tanging ang mga senador ang makapagbibigay resolusyon sa mga nangyayari sa Senado ngayon at nitong mga nakalipas na araw. Mariin ding pinabulaanan ni Attorney Cayosa ang mga kumakalat sa social media na dahil sa desisyon ng Korte Suprema sa Tayam petition ay si Senator Alan Peter Cayetano ang legal na Senate President. Hindi ho sinasabi ng Supreme Court na mali yung 12 at dapat si Cayetano ang masusunod. Hindi ho. Pinabayaan nila yan. And the fact is, the operative fact, ang namamayani, ang legal ngayon, yung mayorya. Yes. So, sa katunayan nga ho, yung anuman ang nangyayari sa Senado, particular na dun sa procedure nila, yung mga botohan nila, iyan ang talagang primary authority at ang Senado mismo, ang mga senador. Dahil ang Senado ay collegial body, so they vote yung mga desisyon nila base sa numero ng pumapanig o kumukontra. So kung solid naman ho yung 12, so lahat ng mga desisyon nila valid. Ang pahayag ng law constitutional expert na si Attorney Domingo Cayosa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Malacanang kinontra ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte hinggil sa kasalukuyang liderato ng Senado. Mula Malacanang nagbabalik si Raquel Bayan. Kinontra ng Malacanang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na sumasalamin umano sa liderato ng Marcos administration ang nagpapatuloy na sigalot sa Senado. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, hindi utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga tensyon sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Anya, ang naganap na gun-related incident sa Senado ay mayroong pagsang-ayon ni Senator Alan Peter Cayetano. Bukod dito, inamin rin anya ni Senator Ronald De La Rosa na ang pagdalo nito sa Senado ay upang mapalitan ng Senate President para sa impeachment ng Vice Presidente. Ayon sa Malacanang, ang mga personalidad na nasasangkot sa naturang mga pangyayari ay pawang malalapit na kaalyado ng ikalawang Pangulo. Malinaw anya na ang nangyayari sa Senado ay resulta ng umano'y pag-abuso sa kapangyarihan ng iilan upang protektahan ang kanilang kaalyado. Ang pagpapalabas, pagpapatakas kay Senator Bato de la Rosa sa tulong ni Senator Robin Padilla, hindi ito nanggagaling sa Pangulo. Ang dalawang sinabi nating senador ay kaalyado ng Vice Presidente. So hindi totoo na patungkol daw sa kahinaan ng liderato sa administrasyon. Kung hindi ito ay sa patuloy na pang-aabuso sa kapangyarihan para lamang sa kanilang mga kaalyado. So, huwag sana mamihasa sa pagdudungis ng iba para magmukhang biktima sa ating mga mata. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa ibayong dagat ay ipinagdiriwang ng mga Pilipino ang Araw ng Kalayaan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Professor Louis Montemar, sociologist at associate professor ng Polytechnic University of the Philippines o PUP, sinabi nito na malalim ang pagpapahalaga ng mga Pilipino sa tinatamasa nating kalayaan, lalo na ang mga overseas Filipino worker at Filipino diaspora na talagang nagkakaroon pa ng mga salo-salo upang ipagdiwang ang araw ng ating kasarinlan. Ani Professor Montemar, dito naman sa Pilipinas, ginugunita ito sa pamamagitan ng iba't ibang programa sa mga paaralan, mga ahensya ng pamahalaan at iba pang institusyon bilang pag-alala sa mga bayaning nag-alay ng kanilang buhay para sa bayan. Yung mga OFW natin, kahit sa bahagi ng mundo sila pupunta, every Independence Day, makikita nyo, nag-celebrate sila. Yes. Sa akin yung dalawang bagay na yan, malaking, mahalagang indikasyon na mga Pilipino, ipinagdiriwang at kikilala ang kalayaan natin. Kung sa iba man hindi na mahalaga ito, sa mas marami tingin ko mahalaga ito. Simpleng obserbasyon,
maaaring lumbas na malamya siya. No? Halimbawa ngayong araw na lang, bukod sa pagiging public holiday, ano pa ginagawa natin, di ba? Ang gobyerno, ang ginagawa ng ating mga leader para i-celebrate ito, bukod sa pag-declare ito sa holiday, nagpupunta sa mga spilling sites para mag-alay ng bulaklak o maggawa ng mga programa. Tapos sa mga eskwelahan, mayroong mga programa. Ganon lang, hindi gaya sa ibang bansa. Siguro na pagka Independence Day, marami ang mga celebration at iba't ibang mga gawain na makikita. Baka sa atin, pwede sabihin ng iba na yan ay malamya. Pero sa akin kasi, symbol lamang ang mga yan. Sa personal na pananaw ni Professor Montemar, kinakailangan pa anyang pagdipayin ang pundasyon ng ating bansa upang mapanatili at maprotektahan ang ating kalayaan laban sa mga panloob at panlabas na banta sa seguridad. Dagdag pa ni Montemar, mayroong ibang mga individual na nagpapakita ng pagmamahal sa ating inang bayan sa pamamagitan ng pagbuo ng mga organisasyon tulad ng non-government organization upang direktang makatulong sa mga mamamayan nang hindi na dumaraan sa pamahalaan. Sa akin po, ang kalayaan ay may dalawang mukha. Kalayaan mula sa intervensyon ng mga ibang bansa at kalayaan upang pamunuan natin sarili. Marami pa tayong pagkukulang at kailangan natin pagtibayin pa ng gusto ang pundasyon ng ating bansa. I can say that my generation has done a lot to maintain that freedom and protect that freedom. And I'm proud of that. And my proof of that is the fact that in the country, we have more than 60,000 organizations, including NGOs. Ang mga NGOs po, lumobo ang bilang nila noong 1980s, 1990s. Yan ang produkto ng isang henerasyon na may pagmamahal sa bayan. Ayaw naman namin simple maging bahagi ng pamahalaan. Yung iba kasi nila, ang pamahalaan nga ay corrupt. Kaya nagtayo sila ng mga independent organizations, ng mga NGO. Yan ang pahayag ng sociologist at PUP Associate Professor na si Ginoong Louie Montemar. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa pagdiriwang ng ika-128 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas, muling napatunayan ng Overseas Filipino Workers o OFW sa iba't ibang dako ng mundo na ang diwa ng nasyonalismo ay nananatiling buhay at nag-aalab saan man sila mapadpad. Naging mas malawak ang diaspora ng mga Pilipino at mas nagiging masidhi ang dedikasyon ng mga OFW na ipagdiwang ang okasyong ito bilang simbolo ng kanilang pagkakakilanlan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Glynn Osorio, isang gurong Pilipino na kasalukuyang naninirahan at nagtatrabaho sa Colombia, ibinahagi nito ang sitwasyon at paghahanda ng komunidad ng mga Pilipino roon para sa makasaysayang okasyon. Yes po. Because it's like something that we can feel that we're at home and although we're far from our country, we're far from our family and friends. Having this event, especially as the Independence Day, it gives us like the feeling of belongingness and will bring everyone closer together. Ayon din kay Osorio, ang matandang kasabihang tayo-tayo lang din ang magtutulungan ang nagiging pangunahing sandigan at pinagkukunan ng lakas ng mga kababayan natin sa Colombia. Ito ang nagbibigay sa kanila ng pakiramdam na kahit libo-libong kilometro ang layo nila sa tinubuang lupa, nananatili pa rin sa kanilang mga puso ang diwa ng Pilipinas. Ibinahagi rin ni Osorio na ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, partikular ang mga aktibidad noong nakaraang taon ay naging daan upang maipamalas ang kulturang Pilipino sa mga lokal na mamamayan. We will be celebrating the 128th Philippine Independence Day tomorrow po, Kuya. And one of the highlights of the event will be a special performance by our very own Filipino multi-awarded Broadway singer, Vincent Paul Evangelista. In addition to that, the next day, which is a Saturday, he will be performing at the school where I work as a special treat for the parishioners following the Holy Mass. So through these performances, we hope to share and showcase Filipino culture, talent, and artistry here in Colombia.
Naging tampok sa selebrasyon ng iba't ibang lutuing Pilipino na labis na kinaaliwan ng mga Colombian dahil sa kakaiba at natatanging lasa nito kumpara sa kanilang mga tradisyonal na pagkain. Ang nasabing pagtitipon ay nagdulot ng masayang atmosfera na kinagiliwan ng lahat ng dumalo. Para sa taong ito, nakatakdang isagawa ang opisyal na pagunita ng Araw ng Kalayaan bukas, Hunyo 12, oras sa Colombia, sa ilalim ng pamumuno at paghahanda ng pasuguan ng Pilipinas na sumasakop sa nasabing rehiyon. This year marked our first official Philippine Independence Day celebration, and it was organized by our beloved Philippine Embassy. So the event was attended by members of the Filipino community here in Colombia, and it was a wonderful opportunity for us to come together and celebrate our heritage. Of course, no Filipino gathering would be complete without karaoke, something Filipinos are well known. 11 taong nang naglilingkod si Osorio bilang isang guro ng wikang Ingles sa mga mag-aaral sa elementarya at mataas na paaralan sa Colombia. Ayon sa kanya, patuloy ang paglago ng bilang ng mga profesional na Pilipino sa nasabing bansa sa Timog Amerika. Sa kasalukuyan, tinatayang nasa mahigit 100 na ang mga gurong Pilipino roon bukod pa sa mga inhenyero at mga negosyante na matagumpay ring nagtataguyod ng kani-kanilang mga karera. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon, papasadahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao. Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintaying tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dakuan naman natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, Municipal Environment and Natural Resources Office ng Bayan ng Labrador nag-iikot sa mga paaralan upang isulong ang wastong pamamahala ng basura. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Ruel de Guzman mula Radyo Pilipinas, Dagupan. Katakot na ari kukbang na lokal yung gobyerno na Bali na Labrador Jadluyag na Pangasinan ni Pakaruluston panag-asikaso na ari basura sa Kisimbaya Mandibor at sa Eskulaan so Municipal Environment and Natural Resources Office o Menro na Bitlan Balay ang manggawa na symposium ayan aktibidad at akasentro dyan panagpasabi at sare managbangat tan estudyante na nandurumaran Eskulaan at Labrador na ari kaantaan tan impormasyon no paano to'y gawaan na ampya na asikaso na duga so ari basura tan agna na aruman sa problema na bali ni Pakar at sayang tungtungan. Ginawa yan na Menro Kabansag na impawil na klase dari estudyante no inurunaan niya inunlaan sa Labrador National High School, Labrador Central School, Tan Ramon Magsaysay Integrated School, Kasumpal Tuyat, Tinmumbog, Janila na abitan opisina so Are Elementary School na nandurmarang barangay na Labrador. Kabyangan Tuya, impasabi na Menro Labrador, so pisa salamat da at sare maestra tan estudyante, ya akisakay at sayang programa, ya unong at sikara at parad abig laman lang lamang na Are residente na baloy. Malala po Radyo Pilipinas Dagupan, Chuck Roel de Guzman para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Salamat Ruel mula Pangasinan. Tungo naman tayo sa Kalinga. Pagdiriwang ng ika-31 Migrant Workers Day sa Kalinga, naghatid ng iba't ibang serbisyo sa mga OFW at kanilang pamilya. Ang balitang yan, ihatid sa atin ni Amelia Bumatnong ng Radyo Pilipinas, Tabuk. Naduma-duma serbisyo tinaypaay kadigitisigod kinaktibo nga overseas Filipino workers wano OFWs karaman pamilyada kabayatan iti panangrambak iti 31st Regional Migrant Workers Day sa Jay Tabuk People's Gymnasium, Tabuk City, Kalinga, iti Kalman, June 11, 2026. Iti tema abayan bayani-bayanihan in the all-want to Overseas Workers Welfare Administration wano OWACAR ken Kalinga Field Office iti nasao nga selebrasyon iti panggap ang mabigbig iti napataga kontribusyon dagiti OFWs babaan iti panangipay iti serbisyo ken programa ti gobyerno. Karaman ditoy iti reintegration services, welfare assistance services, scholarship programs, libre a konsultasyon ken agas ken daduma pay a programa ti OWA. Sigun kini Regional Director Dina Ponciano ti OWACAR, pasat matlang iti selebrasyon iti serbisyo karaban manipo ti naduma-dumang ahensya iti gobyerno tapno maidanon iti serbisyo ken programa da iti publiko nang runa iti makatulong kadigiti OFWs. Kastapay ang nagnumar dagiti participants iti nalaklak ka presyo iti produkto ken fresh local produce babaan iti diskwento karavan ti DTI ken kadiwa ng Pangulo ti Office of the Provincial Agriculturist. Babaan pa iti inisyatibo may paganatgat iti may sa aganwat ti pagilyan ang masuportaran ken mapadayawan ti OFWs kas modern day heroes. Manipod DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Amelia mula Kalinga. Baba naman tayo sa Southern Tagalog. SSS Lucena target na gawing ganap na branch ang Gumaka Service Office upang mailapit ang mga serbisyo sa District 3 at 4 ng lalawigan ng Quezon. Ang kabuang ulat hatid ni Mara Grezula ng Radyo Pilipinas Lucena. Tina-target ng Social Security System o SSS Lucena Branch na gawing ganap na branch ang kasalukuyang Gumaka Service Office upang higit na mailapit ang serbisyo sa mga mamamayan ng ikatlo at ikaapat na distrito ng Quezon. Sa kapihan sa PIA Quezon Press Conference, sinabi ni SSS Lucena Branch Head Frederick Isip na nakabinbina sa main office ang panukalang pag-upgrade ng Gumaka Service Office bilang isang ganap na branch. Kapag naaprubahan aniya ang proyekto, magkakaroon ng hiwalay na area of jurisdiction ang SSS Lucena at ang magiging SSS Gumaka Branch. Sasaklawin ng magiging bagong branch ang mga bayan mula Atimonan hanggang Tagkawayan na pinakadulong bayan sa ikaapat na distrito ng Quezon. Gayon din ang mga bayan hanggang San Andres na pinakadulong bayan naman sa ikatlong distrito. Target aniya na maisakatuparan ang pagbubukas ng bagong Gumaka Branch sa kasunod na taon. Makatutulong aniya ang hakbang upang mabawasan ang bilang ng mga kliyenteng nagtutungo sa SSS Lucena at upang maging mas maginhawa ang pag-akses sa mga serbisyo para sa mga miyembro, pensyonado at iba pang mamamayan mula sa malalayong bayan ng lalawigan. Mula sa RP Lucena, ito si Mara Grezula para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Mara mula Quezon. Lipat naman tayo sa Palawan. Pagunita ng Araw ng Kalayaan 2026 sa Puerto Princesa, mas naging makulay mula sa sabayang pagdiriwang ng Baragatan Festival. Si Miriam Basig ng Radyo Pilipinas Palawan sa detalye. Mas makulay ig mas maambang ang pagselebra ang pang-128 pagdemdem ang Adlaw ng Kalayaan sa Puerto Princesa. Tengad kadingan ija ang pag-impisa ang Baragatan Festival 2026. Ag-impisa ang pagselebra kay ng alas 6 ng umaga, Hunyo 12 pagi sa misay pasasalamat sa Cathedral ang Immaculada Concepcion nga ing dasunan ang pagtirimes ang agatinder sa Rizal Park. Ang seremonya ay ing impisan pagi sa pagserena ang Bureau of Fire Protection bilang palba ang pangnasyong pagselebra mentras ing kakanta ang Puerto Princesa City Choir ang mga pambanwang mga karantan. Isara sa pinakaimportanteng parte ang programa ang pagpaubong ang bandera ang Pilipinas nga ing aktuan ang the Puerto Princesa City Mayor Lucilo Bayron, Palawan Governor Ami Alvarez, Commander ang Western Command. Ing dasunan dya ang panunumpa sa watawat ang pagkanta ang Puerto Princesa Mabuhay Palawan March. Ing buat dya
ang datiring imbubuhat nga 21 gun salute pag-alad nga burak sa Statua Igat Jose Rizal ig mga mensahe alin sa malukal nga mga opisyales ig ikinatawani ang Western Command bilang pagsaludo sa mga bayaning ag-importa sa kalayan ang nasyon. Sobra pa sa pagdemdem sa makasaysayang pagpapaabot ikalayaan datong Hunyo 12, 1898, naging makulay ang okasyon tungod naman din sa senyales ang pag-impisa ang barigatan sa Palawan 2026, ang pinakababal nga selebrasyon sa probinsya nga gatampok sa kultura, sining, turismo, agrikultura ig pagtarabidan ang mga Palawenyo. Pagi sa magadengan nga selebrasyon ang kadlawan ang kalayaan ig barigatan ing papakitaw man ang Palawan ang diwa ang pagtarabidan, pagpapabati dignidad sa kasaysayan ig pag-andam para sa mas progresibo. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, si Miriam Tejada Basig, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Miriam. Samantala mula Palawan, kabig naman tayo sa Kabisayaan. Solar lighting project na ipagkaloob sa isang barangay sa bayan ng Calbiga sa Samar. Ang kabuang ulat, hatid ni Shermin Perito Balves ng Radyo Pilipinas Calbayog. Formal nga gin-turnover ang mga solar lights sa Barangay Leteron, Calbiga, Samar, ilarom san proyekto, liwanag para sa kaunlaran. Ang proyekto ang ginbuhat sa pagborbligay san LGU Calbayog, mga opisyal san barangay ug PAF Civic Samar como parte san pagsuporta sa sustainable energy ug community development. Dako nga bulig ang solar-powered lighting units para maghatag hayag sa mga pampubliko nga lugar ug mapaupay ang seguridad sa komunidad dinabi na sa gabi nga diri na kinahanglan maglaom sa tradisyonal nga kuryente. Para sa mga residente, ang proyekto ang importante nga pitad pakadto sa mas mahayag, mas luwas ug mas mauswag nga komunidad sa Barangay Leteron. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito Balves, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Charmaine. Mula Kabisayaan, lipat naman tayo sa Mindanao. Tara ba sa tutoring program ng Department of Social Welfare and Development Caraga, patuloy ang monitoring sa Dinagat Islands. Si Angel Obosa ng Radyo Pilipinas Tandag sa detalye. Padayon ang pagpaligon sa implementasyon sa Tarabasa Tutoring Program sa Department of Social Welfare and Development Field Office Caraga sa probinsya sa Dinagat Islands pinaagi sa regular nga monitoring activities gagihimo gikan June 9 hangtod June 12, 2026 sa 7 ka mga munisipalidad sa probinsya. Tumong sa maong monitoring mao ang pagtan-aw sa kahimtang sa tutoring sessions, pagsiguro sa pagsunod sa mga program guidelines ug paghatag og technical assistance sa mga tutors ug youth development workers samtang nagpadayon sila sa ilahang tahas sa pagpalambo sa literacy skills sa mga batan-ong learners ingon man sa pagpaligon sa kapasidad sa mga ginikanan pinaagi sa nanay-tatay sessions. Pinaagi sa on-site visits ug koordinasyon sa mga lokal nga katuwang, ang TBTP Regional Program Management Office nakakuha og mga feedback ug nagtubag sa mga issues sa implementasyon aron masiguro nga matuman ang mga tumong sa programa. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Angel Obosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Angel mula Tandag. Kawing naman tayo sa Sulu. Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at lokal na pamahalaan ng Maimbung. Mahigpit ang paghahanda sa ikakasang second quarter nationwide simultaneous earthquake drill ngayong Hunyo. Si Eloiza Muhammad ng Radyo Pilipinas Hulo sa detalye. Pagkakugdan sininong sinadlaw isninya ang Sarangani Province, kaagisin paggiwasin Kota Bato Trench, mahugutin patumtum sin Provincial Disaster Risk Reduction Management Office at PDRIM o para ayat sinupasu gintantuhon ang juko panghati ang mga subay hinangun hawak to kumugdan in Cebu musiba. Habay Tejol Kipli Ahijon Jr., PDRIM Officer sin Sulu, earthquake generated tsunami in muna-muna kamumulahan makajiri kumugdan palupasug. Awla na habang humiwal in Sulu Trench bahagi sin pangutaran.
Amin na makajari ka na naman na sudubas silan tawi-tawi ban Zamboanga Peninsula. Hadalam ini asa nakikilasin opis sin mga lokal makajari to June bang sa Opama ini Jumatu. Biyan na si mga matataas lokal hahulo, biyasin landing provincial capital iwan PNP headquarters. Patumtum day sa BI Junin suway di lupahunin dak cover iwan hold hawak to ka na naman in paggiwal sin lupa. Salta inut-inut humarap papantaan lokal hawat malayo dengan mga makajari malugong giwayan. Dengan RP Hulo, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala mula balitang probinsya, tunguin naman natin ang mga maiinit na balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan, gayon na rin sa balitang pampalakasan na parehong ihatid sa atin ni Leo Magpayo. Sa pagbabalik po yan ng Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lamang po ang ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Binigyan na ng pahintulot ng Department of Trade and Industry o DTI ang ilang mga manufacturers na taas na ang canned sardines sa merkado. Kasunod na rin ito ng hirit ng mga manufacturers na price increase kasunod ng pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay DTI Secretary Cristina Roque, kasama sa posibleng tataas ang presyo ay ang ilang branded na canned sardines. Patuloy naman ang gagawing monitoring ng DTI sa merkado kung tumatalima ito sa itinakdang presyo ng kagawaran sa market. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maglalaan ng nasa 15.1 billion pesos na pondo ang Government Service Insurance System o GSIS para sa mga miyembro at pensioners na lubhang naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Ayon kay GSIS President and General Manager Wick Veloso, ito'y bilang pagtugon sa kanilang mga miyembro na lubhang naapektuhan ng malakas na lindol upang makapagsimula muli sa kanilang buhay. Nasa 608,000 members at pensioners ang pwedeng maka-avail ng emergency loan. Ang mga kwalipikado ay maaaring makatanggap ng 40,000 pesos kung may existing emergency loan at 20 pesos naman o 20,000 pesos naman para sa mga walang existing emergency loan. Ito ay may 6% annual interest rate na maaaring bayaran sa loob ng 36 na buwan o 3 taon. Hanggang September 7, 2026 ang application period ng nasabing loan program. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagpatupad ang Pag-ibig Fund ng isang buwang payment moratorium para sa mga housing loan borrower na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Maaari ring maghain ng insurance claim ang mga miyembrong nasiraan ng bahay dahil sa kalamidad.
Ayon kay Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD Secretary at Pag-ibig Board Chair Jose Ramon Aliling, layunin ng programa na agad matulungan ang mga pamilyang tinamaan ng lindol alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kumilos na mabilis at may malasakit. Sa ilalim ng moratorium, hindi muna obligadong magbayad ang mga kwalipikadong borrower sa loob ng isang buwan, walang dagdag na interes o multa at otomatikong i-extend ang loan term. Sinabi naman ni Pag-ibig Chief Executive Officer Marilyn Acosta na pinadali ang proseso ng aplikasyon para sa moratorium at insurance claims na maaring isumite sa mga sangay o sa virtual Pag-ibig. Sa klaw ng programa, ang mga borrower na ang tirahan, negosyo o trabaho ay nasa mga lugar na idineklarang nasa state of calamity. Nag-aalok din ng Pag-ibig ng calamity loan hanggang 90% ng savings na may 5.95% interest at may 3 buwang grace period at home improvement loan na pwedeng umutang ng hanggang 300,000 pesos, may promo na 3% interest para sa unang 10,000 borrowers. Tiniyak ng Pag-ibig na tuloy ang serbisyo sa pamamagitan ng online platforms, bukas na sangay at lingkod Pag-ibig on Wheels upang matulungan ang mga pamilyang bumabangon mula sa pinsala ng lindol. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Asahan ng mga consumer ng Meralco na tataas ang bill ng kuryente ngayong June. Ayon sa Meralco, 15 sentimo kada kilowatt hour ang taas singil ngayong buwan. Katumbas ito ng dagdag na 30 piso para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour. May dagdag na 45 piso naman para sa mga kumukonsumo ng 300 kilowatt per hour at 60 piso para sa mga kumukonsumo ng 400 kilowatt per hour. Paliwanag naman ng tagapagsalita ng Meralco na si Joe Zaldariaga, ito ay dahil sa pagtaas ng generation charge dulot ng patuloy na pagnipis ng supply ng kuryente at sunod-sunod na paglalagay sa yellow at red alert ng Luzon Grid nitong Mayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong sports balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programa Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lang ng ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang sports balita. Pinadapa ng Gilas Pilipinas Boys ang Singapore 110-50 para umangat sa 2-0 record sa FIBA Under-18 Asia Cup Siaba Qualifiers sa Changkapo Gym sa Krabi, Thailand nitong Huwebes. Mula unang minuto, ipinakita ng Gilas ang kanilang lakas at bilis, agad kinontrol ang laro at hindi na binitawan ang kalamangan hanggang sa huling buzzer. Bumida si Prince Carreño na mayagpag sa loob, nagtala ng 21 puntos at 7 rebounds. Sumunod si Joaquin Michael Tovera na may 17 puntos,
5 rebounds, 7 assists at 3 steals. Nagambag din si Patrick Pasinos ng 13 puntos at 6 na rebounds, habang sina Kyle Sardon at Ziv Espinas ay may 11 at 10 puntos ayon sa pagkakasunod. Ang 60-point blowout ay kasunod ng kanilang dominanting 93-point win kontra Vietnam 121-28 sa pagbubukas ng torneo. Susunod na makakarap ng gilas ang host Thailand sa Biyernes sa parehong venue. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tuluyan na naputol ang pag-asa ng Alas Pilipinas na makapasok sa semifinals ng 2026 AVC Women's Cup. Nadomina ang Nationals ng Chinese Taipei 16-25, 14-25 at 10-25 sa Pool A match nitong Huwebes sa Candon City Arena. Dahil dito, natapos ang 2 sunod na podium finishes ng Pilipinas, bronze noong 2024 at silver noong nakarang taon ng AVC Nations Cup pa ang torneo. Target na ngayon ng Alas ang 2nd pwesto sa pool upang makapasok sa labanan para sa 5th place sa classification phase. Aminado si interim head coach Shaq De Los Santos na malaking hamon ang kakulangan sa preparasyon. Walang Pinay ang umabot sa double figures. Nanguna si Eliza Solomon na may 6 na puntos, habang sina Ces Molina at Nina Itang ay may tig 3 puntos. Para sa Chinese Taipei, kumumada si Su Wan Yun ng 13 puntos mula sa 12 attacks at 1 service ace. Nagdagdag pa ng 13 puntos si Chang Yi-chi habang nagpasiklab si Chen Chao-en sa net na may 6 na blocks at 12 puntos. Hawak na ng Chinese Taipei ang ticket sa semifinals sa kartadang 4-0. Nagtapos ang Pilipinas sa 2-3 sa pool play at maghihintay sa resulta ng huling araw na aksyon sa Pool A ngayong Biyernes. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Balik sa tabla ang Token Tex at Ginebra matapos magpantay ang serye na ngayoy mistulang best of 3 na lamang sa PBA Season 50 Commissioner's Cup Finals. At inaasahang aabot na sa sukdulan ang bakbakan lalo't parehong gutom ang dalawang koponan na kunin ang napakahalagang Game 5 sa Smart Araneta Coliseum ngayong Biyernes kasamay ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Ang tip-off ay alas 7:30 ng gabi. Para kay TNT head coach Chot Reyes, malaking hamon ang pagpapanatili ng composure ng tropang 5G sa gitna ng matinding opensa ng Ginebra. Maging sa kanilang 106-98 panalo, ramdam pa rin nila ang bigat ng kalaban. Mahigpit ang laban hanggang dulo ng third quarter bago kumawala ang TNT sa isang 20-4 run na nagbigay ng sapat na kalamangan para kontrahin ang late rally ng Ginebra. Pero para kay Ginebra head coach Tim Cone, hindi pwedeng maulit ang malamlam na opensa ng Kings kung nais nilang bawiin ang kontrol ng serye. Dagdag pa niya, kailangan gumalaw ang bola at mas maging collective ang opensa ng Ginebra. Sa Game 5, parehong koponan ay may pagkakataong lumapit sa kampyonato at inaasahang walang itatago sa isa't isa sa pagpasok ng pinakamainit na yugto ng finals. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, opisyal ng bahagi ng PLDT high-speed hitters ang free agent na si Joan Monares mula University of the Philippines. Inanunsyo ng koponan ang pagpasok ng outside hitter nitong Biyernes sa kanilang social media pages sabay bigay-pugay sa bagong miyembro ng kanilang rotation. Sa pagpasok ni Monares, lalo pang lumalim ang wing rotation ng high-speed hitters na kinabibilangan ni Savi Davison, Alea Malaluan, Kisha Bedonia, Sheila Kiseo at Jovi Prado.
Isa si Munares sa mga itinuturing na biggest snubs ng 2026 Premier Volleyball League o PVL Rookie Draft, kung saan 11 picks lamang ang naganap noong June 3. Sa halip na mapili, napunta siya sa free agency, isang sitwasyong mabilis namang sinunggaban ng PLDT. Kasama niyang papasok bilang rookies ang isa pang bagong recruit na si Fian Ariola ng Perpetual Health. Sa pagpasok ni Munares, inaasahang mas lalakas ang opensa at depensa ng PLDT sa wings, lalo't kilala ang dating Fighting Maroon sa kanyang versatility at hustle play. Ang move na ito ang nagsisilbing huling piraso ng recruitment puzzle ng high-speed hitters bago sumabak sa bagong PVL season. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Erwin Peñano. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Leo para sa ating business at sports balita ngayong araw. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito, pero bago po tayo tuluyang mamaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita. Kay Leo Magpayo para sa balitang business at sports, sa mga nakasama nating reporter na nagulat mula Luzon hanggang Mindanao, sa production side kanila Drizzle Nanyong at Jay Arevalo, sa ating mga kasama sa Master Control na sila Milo Junela, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel, at sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Sumain niyo po ang mga may init na balita sa araw na ito. Ako po muli si Win Peñano. Naway manatili po tayong malusog at ligtas at mabuhay po ang ating bansa. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.